Blech. Nakakadiri, luod, hugawan, damak. Si Manang Aimee ninyo nagkalat na naman. May bago pa ba? Maayong adlaw Pilipinas ug sa atong mga tigpaminaw nga mga bisdak. So ayun na nga, itong si Aimee Marcos ay may pautot sa kanyang speech sa kamakailan ay ginanap na INC Rally for Transparency Kemerut na ayun na nga, matagal na daw gumagamit ng pinagbabawal na droga ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Uy Aimee, eto lang masasabi ko sa'yo. Ang ina ninyong lahat. First of all, you just admitted to the entire country na matagal nyo nang niloloko at ginagago ang taong bayan. Second of all, mas lalo mo lang nilinaw at ina-admit na ang war on drugs ni Digong ay peke, fake, for the show lang. You really thought your confession was something new and something explosive. Matagal na naman yung allegation na yan. May prinisinta ka bang bago? Kasagsagan ng kampanya for the 2022 elections, mismong si Digong ang nag-release og statement about BBM's drug use, allegedly. Pero unsay gibuhat ninyo? Perting deny na apoy sara nga utro mampod nga kabalo. Gipadayon gihapon ang but-but sa unit team. Remember, back then, we even demanded for hair follicle test dahil nga sa alegasyon na yan. Pero kamu pa may gana mo ingon, negative campaigning lang yan, paninira, character assassination. Tapos ngayon, bigla kang tinubuan ng konsensya? Hoy, bagaan ni Mugnawong uy. Konsensya? Huy, imyat, meron ka pa ba nun? Wa man gani ka tubuig konsensya about Archimedes Trajano? Ba sinabi ni mo na kalimot mi? Wa jud baya mi kalimot? Pero imyat, kung konsensya jud ng imuha, why now? Why only now? Why did you have to fool the entire nation first? And then when it's convenient, weaponize such information to destabilize the government? Kung kailan, eto yung panahon na dapat nagtatrabaho kayo. Panahon na dapat nagtatrabaho kayo kasi mahiya-hiya naman kayo sa taxpayers money na pinambabayad at pinansisweldo sa inyo. Tapos nagkakagulo lang kayo dyan hindi na umuusad ang Pinas. Pero salamat din sa mga statements mo kahit matagal na naming alam. At least nilinaw mo that Digong's drug war was fake. Walang awang pinagpapatay ang mga mahihirap. Suspect pa lang. Yung iba doon, napagbintangan lang or napag-initan, tinaniman ng ebidensya, nakabulagta, naliligo sa sariling dugo. Pero kanay mo igsuon, dugay naman dahil mo kabalo nga adik. Pero nilako nyo pa rin sa taong bayan. Ginawa nyo pang presidente. Such a painful and angering reality na kapag mahirap ka, kapuspalad, tigok agad. Pero kapag makapangyarihan ka, napapakiusapan naman pala ang tatay Digong nyo. Kala ko ba zero tolerance? Well, thanks to your statement, mas lalong naging malinaw na for the show nga lang at peke, yung drug war ng tatay niyong karton. Grabe no, ang kakapal ng mukha niyo. For many years, kami yung pinipinta ninyo na protector ng addict, protector ng drugs. And yet again, pinapahid niyo lang pala sa amin kasi nga kayo yung tunay na may gawa. Galit sa addict. Ginawa niyo ng presidente. Ay, ikatawa na lang nato ni. Grabe ang pagbinuang sa ato Hoy Aimee, feeling mo naman naging hero ka sa mga revelasyon mong wala namang laman. As usual, puro akusa, puro drama, puro satsat, walang resibo. Di mo kinakulyante. Cool now. Kulto! Yes, kasi audience mo, kulto. Pero di mo kinasanto yan. Mas masahol ka pa sa taong ini-expose mo. Well, I see a beast willing to sell her own soul, her own blood, and even her own country all for power, maintaining power and political convenience. Malas mo ngayon. Sinusuka ka na ng mga Marcos at sinusuka ka na rin ng malaking portion ng Duterte supporters. Do you really think they still trust you? Kung kaya mo ang ilaglag ang sarili mong dugo, how much more them? So, Aimee, unsay next move nimo? Mag-ilis og apelyido? Aimee Duterte? Diyan ka na nga. Bye!